Amen. So, sige po, let's start. So, life can be full of challenges, tama po ba? And minsan, nakakaramdam po tayo ng struggle. Sino po dito agree po dyan? Sino po dito nakaranas na ng problem? Ng struggles. And minsan, kapag nararanasan po natin yan, parang wala nang, okay, parang ang hirap makaalis, tama po ba? Parang ang hirap makaalis sa problemang ito, sa struggles na ito. Pero alam niyo po ba that God allows us, or God always raises someone to deliver His people sa tamang panahon. Okay po ba? Kaya nga po, sa main text natin for today, okay, which is the book of Judges, pag-uusapan po natin or makikita natin na ang kwento ng isang ordinaryong tao na naging extraordinary dahil tinawag siya ng Diyos. Okay po ba? Pero bago po tayo pumunta doon, meron pa akong tanong sa inyo. May mga pagkakataon po ba sa buhay natin na parang na-trap or na-overwhelm tayo ng problem? Okay, I think lahat po tayo nakaranas, right? Yung feeling na naranasan mo yung problemang yon, tapos parang ang hirap makaalis. Feeling na na-trap ka na, tama po ba? And alam nyo po, kahit ganun po yung nararamdaman natin, may good news po ako sa inyo. Ano po yon? Alam mo, kahit feeling stuck ka sa life, yung tipong wala nang progress or hindi na nagiging productive, or kahit ordinary lang yung status natin, God still has a plan to raise you up and use you for something amazing. Gusto ko pong sabihin sa inyo na every time nakakaranas po tayo ng problem, hindi po yun yung huli. Pero may something na pine-prepare si Lord for something amazing. Amen? Kaya nga po, sa kwento natin today, makikita natin kung paano ginawa ng Diyos ang isang ordinaryong lalaki para maging deliverer ng Israel. Okay? Ngayon po, habang nakikinig po kayo sa akin, can we ask God? Pwede po bang i-ask lang natin si Lord through our mind? Diba, Lord, paano mo ako gustong gamitin ngayon? Sige po, tanungin natin si Lord, Lord, paano mo ako gustong gamitin ngayon? Natanong niyo na po ba si Lord? Ayan, so kung natanong niyo na po si Lord, ngayon naman po, samahan mo ko at pag-usapan natin ngayong umaga ang ating message entitled, God Raises a Deliverer, the Life of Othniel. Ayan, palapakan naman natin si Lord and let's pray po. Lord, thank you for today. Salamat po sa ilang weeks, Panginoon, na sinamahan, ginabayan mo po kami. And Lord, this moment, we acknowledge you, we appreciate you, Panginoon. Ikaw po ay, Lord, itago mo po ko sa iyong likuran, Panginoon, ikaw lang po ang makita at marinig. And Lord, this moment, Lord, as we hear your word, Panginoon, Lord, binubuksan po namin aming puso. And Holy Spirit, we acknowledge you, welcome you, lead us, guide us, and speak to us. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Sino pong excited? And let's go po sa ating main text for today, sa Judges 3 verses 7 to 11. Ayan. So, Judges 3 verses 7 to 11. Pwede po ba salitan tayo ng slide? Okay po ba? Okay lang po yun? And sa verse 7 po, the Israelites did evil in the eyes of the Lord. They forgot the Lord their God and served the Baals and the Asherahs. Aram Naharaim, to whom the Israelites were subject for 8 years. Ang hirap bagayin, tama po ba? Verse 9, but when they cried out to the Lord, He raised up for them a deliverer, Othniel, son of Kenaz, Caleb's younger brother, who saved them. Verse 10, Amen. Last verse po. So the land had peace for 40 years until Othniel, son of Kenaz, died. So God bless His word. Nga po pala, gusto ko pong i-welcome yung mga online viewers natin. Pakikaway naman, may kita kayo dyan eh. Ayan, kaway po kayo. Ayan, sige po. Ayan. Nakikita niyo po. Oh, you know. Hindi, joke lang. Ayan, sa mga viewers po natin from another bansa. Ayan. So marami po tayong mga viewers dyan. So hello po sa inyo. Welcome sa Lighthouse. So sa verse po na ito, sa panahon po ni Othniel, ang Israel po ay bago pa lang po sa kanilang bansa. Okay? So meaning, pagkatapos po nilang makapasok sa Kanaan, hindi pa talaga sila maayos bilang isang bansa ang Israel. Okay? Meaning po, wala po silang central government. Okay? At wala din po silang king nung panahon na ito. So, ibig sabihin, magulo, tama po ba? Hindi pa talaga maayos bilang isang bansa ang Israel. At
Dahil po doon, madalas, syempre, yung mga karatig bansa po nila or kapitbahay nila, natatangay sila nito, nai-impluwensyahan sila nito. Sino nga ba itong mga kapitbahay ng Israel? Una-una po, andyan po ang Kanaan or mga Canaanites. Ang mga Canaanites po, ito po ay mga magagaling pagdating sa agriculture. Sino po dito mga nagtatanim? May mga nagtatanim po ba dito? Ayan, yung mga Canaanites, magagaling po yan. Skilled po sila pagdating sa agriculture. Ano pa, pagaling din po sila sa pagtitrade or trading. At may sarili din silang Diyos na sinasamba. Pangalawa is Aram or Arameans. Ito pong Aram, matatagpuan po yan sa Mesopotamia. Or sa modern po natin is Syria or Iraq. Okay? At kilala po sila bilang mga strong warriors. So magagaling ito pagdating sa digmaan. Okay? Pangatlo naman is Moab. Sabihin natin Moab. Ang Moabites po ay nakatira sa east side ng Jordan River at minsan kaaway sila ng Israel. Pero minsan karelasyon din or magkaayos sila. So nagkakaaway bati itong bansang ito. Okay? Pero madalas kapag nagiging kaaway ng Israel ang Moab, ino-oppress sila or inaalipin sila nito. Okay po ba? So yan po yung mga kapitbahay ng Israel. So meaning, itong mga tatlong bansa na ito, nai-impluwensyahan nila ang Israel. So anong nangyari? Okay, dahil na-impluwensyahan sila, ang Israel po did evil in the sight of the Lord. Paano? By worshiping other gods. Okay, na-impluwensyahan ng Israel na sumamba sa mga Diyos or maraming Diyos-Diyosan. Okay, mga idols na mga Canaanites, Arameans at Moabites. So dahil po sa kanilang pagsuway, anong nangyari? The natural consequence was oppression. Dahil sinuway po ng Israel si Lord, nagkaroon ng consequence yung kanilang mga kasalanan at yun ay po ay oppression. At dito po pumapasok ang una, okay, sa mga judges, which is si Othniel. Ayan, sabi nga po natin Othniel. May mga pangalan po ba dito, Othniel pangalan? Pwede pang Itnol, tama po. Othniel, Itnol. So pag-usapan natin, sino nga ba si Othniel? Kilala niyo po ba siya? Hindi niyo po siya nakita sa labas. Ayan, so si Othniel po, okay, siya po ay anak ng kapatid ni Caleb. Okay? Kaya technically, nephew siya ni Caleb. Si Caleb po kasi, siya po ay kilalang faithful spy po ni Joshua nung time na yon. So sa Bible po, hindi po nabanggit actually si Othniel bilang isang perfect. Hindi rin po siya nabanggit bilang special sa mundong ito. Wala po siyang political power, wala po siyang hawak, okay, wala siyang army, ganun po siya. Pero ang nangyari, when the Spirit of the Lord, yun ang nagbigay sa kanya ng lakas, ng tapang at strategy para labanan ang kaaway. Kasi nga, oppress ang Israel, tama po ba? Nasasakop ang Israel. So, now, pag-usapan natin, so kilala niyo na po ba si Othniel? Yan po si Othniel, siya po ay anak ng kapatid ni Caleb. Okay po ba? So, meaning si Othniel po ay normal na tao lang. Okay? Ngayon, bakit or paano nga ba itong normal na tao na i-deliver niya ang bansa niya sa kaaway? Pag-usapan po natin yan. Sa Judges 3 verse 10 to 11, sabi niya dyan, "The Spirit of the Lord came upon him, so that he became Israel's judge and went to war. The Lord gave Cushan-Rishathaim, king of Aram, into the hands of Othniel, who overpowered him." Verse 11, "So the land had peace for 40 years, until Othniel, son of Kenaz, died." Ayan, kilala niyo po ba yung king na yan? Ang hirap banggitin, tama po ba? King of Aram yan eh. Si Cushan, balik natin sa verse. Sabi niya, Cushan-Rishathaim. Ayan. Ito pong king na ito, napaka-powerful po nito na ruler sa bansa po niya, sa Mesopotamia. Okay po ba? At ang oppression po or pang-aapi niya ay hindi lang isang araw, hindi lang isang linggo, isang buwan, pero 8 years niyang inalipin sa slavery and burden ng Israel. So imagine niyo po, isang bansang Israel living in a foreign rule, may mga restrictions at mataas na taxes. Sa kultura po noon kasi, ang victory ay hindi lang po physical, pero kailangan din po ng spiritual courage. At sa leadership, para mapatuloy po ng unity or ang tribe ng Israel. So, kaya nga nung time na yon, sabi niya dyan, "The Spirit of the Lord
came upon him, ibig sabihin, hindi po natural na kakayahan lang ang nagtagumpay, ang nagdala sa tagumpay ni Othniel. Pero divine empowerment ang nangyari. Kasi sabi niya, the Spirit of the Lord came upon him. Tama po ba? Kaya nga po, pagkatapos ng kanyang victory, nagkaroon ng 40 years of peace. Sabi sa verse 11 dyan, no, 40 years. After 8 years na oppression, sumunod, 40 years na peace. So ito po ay malaking panahon. Tama po ba? 40 years. So nagkaroon ng malaking panahon para ayusin at mapalakas ang bansang Israel. So, kaya dito po natin makikita po noon, yung story ni Othniel, nagpapakita that God uses ordinary people sa extraordinary ways. Imagine mo, normal lang na tao, pero nasagip or nailigtas niya ang bansa niya. So, dito rin po natin makikita that God doesn't need our resume or accomplishments. He just need our obedience and willingness. Ibig sabihin po, hindi po mahalaga kay Lord kung gaano tayo kahusay or karami ng nagawa natin. Ang importante sa Diyos ay handa tayong sumunod at maglingkod sa Kanya. Kasi inisip natin, Lord, paano ako magsaserve? Hindi naman ako marunong. Hindi, kailangan mo lang mag-obey. Dapat willing kang magpa-train, willing kang magpaturo. Amen? Kasi po noon, ang leadership meant protection at justice. Pero ngayon sa panahon po natin, ang leadership, may iba't ibang forms po yan. For example, sa family, mga naglilid sa atin is parents natin. Tama po ba? Ang tatay. Okay? O kaya naman sa community, yung mga nasa mga politiko naglilid sa atin. O kaya naman sa school, o kaya sa trabaho, yung mga boss naglilid sa atin. So maraming form ng paglilid ngayon. Tama po? And God can use anything to bring peace and deliverance sa kanilang sphere of influence. Kaya nga po, alam niyo po, ang Diyos kayang gamitin kahit sino. Kahit ordinaryong tao para magdala ng kapayapaan at kaligtasan para sa iba. Kaya nga, pag-usapan natin based po sa story ni Othniel at sa verse, ano nga ba ang pwede nating matutunan sa buhay ni Othniel? Or paano natin ito may apply sa generation natin ngayon? Excited na po ba kayo? So, Othniel's life teachings as 3 things lang po. Unang-una, God raises ordinary people. So yung mga, basahin nga po natin. Sabi po sa verse 9, but when they cried out to the Lord, He raised up for them a deliverer, Othniel, son of Kenaz. Mapapansin po natin dito sa verse, hindi po sinabi ng Bible na si Othniel ay isang sikat. Hindi po siya sinabing na warrior si Othniel. Hindi rin po sinabing hari si Othniel. Okay? Hindi siya sinabing may malaki siyang power or political power. Pero ang sabi lang dyan, sabi sa naka-bold letters dyan, sabi niya, Othniel, son of Kenaz. Ang simpleng word, tama po ba? In other words, isang ordinaryong tao lang po siya. Kung isipin natin, marami namang mas kilala sa Bible, tulad nila Moses. Sino pa? Sila Joshua, sila Samson, sila David. Pero bago pa man sila, merong Othniel muna. At dito natin makikita ang isa sa pinakamahalagang katotohanan that God does not always choose the most famous person, but God chooses the available person. Ang pinipili po ni Lord, hindi mga sikat, hindi mga mayayaman, hindi mga magagaling, hindi sobrang magagaling, pero yung mga taong available. Now, question ko po, available ka ba para kay Lord? Isipin mo, Lord, ito lang naman kaya ko, hindi po kayang-kayang gawin ang extraordinary ni Lord yung kakayahan mo. Amen? Kasi minsan inisip natin, Lord, bakit ako? Di ba, ordinary lang naman ako. Pero tandaan po natin na ang Diyos po ay mahilig gumamit ng ordinaryong tao para gumawa ng extraordinary na bagay. Kaya nga, alam niyo po, ang Israel po, sabi ko nga, 8 years po silang na-oppress ng Aram. 8 taon silang nasa ilalim ng kontrol ng ibang bansa. So, ibig sabihin, sa 8 years na yon, puro takot, tama po ba? Ang nararamdaman ng Israel, mga Israelites, puro pressure at paghihirap. And pwede rin naisipin ng mga Israelites that time, Lord, sino ba? Sino kaya ang magliligtas sa amin? Diba? Maybe tanong din nila yon, tama po ba? Lord, sino ba ang magliligtas sa amin? Hindi po nila alam, meron na palang prepare si Lord
At yun ay isang ordinaryong tao na si Othniel. Alam niyo po, ganon din po sa buhay natin. Minsan, iniisip natin na gagamitin ni Lord ay yung mga taong matatalino, yung mga taong pinaka-talented, mga pinaka-successful na tao, pero hindi po. Pero madalas, ang ginagamit po ni Lord ay yung mga handang sumunod sa Kanya. Kaya nga alam niyo po, hindi kailangan ng Diyos, okay, ng perfect na tao. Ang kailangan lang niya ay yung willing na heart. Diba? Hindi mo kailangan maging magaling agad. No po. Basta may willing heart ka na magpaturo at magpatrain, go tayo dyan. Amen? For example, sa isang pamilya po, di ba, hindi naman po maiwasan nagkakaroon ng problem. Tama po. May conflict sa family or misunderstand. Dumarating po yan, tama. Pero sana isa po tayo sa tao na magde-decide na hindi na ako sasabay sa galit ng mga kapatid ko, ng pamilya ko. Magpapakumbaba na lang ako. Sana isa po tayo sa ganun. Amen? For example, nagkakagulo na. Diba? Sana isa po tayo sa mga tao na magiging solusyon, hindi problema. Kaya nga po, alam niyo po, minsan ganun po ang calling ng Diyos. Hindi palaging hindi palagi sa malaking stage. Minsan sa family, pwede po tayong maging good example. Pwede tayong maging deliver ng family natin. Sa ano pa, sa trabaho, kaibigan, or sa community po natin. At alam niyo po, baka hindi niyo po napapansin, ikaw na pala yung gustong gamitin ni Lord dyan. Kaya nga, ang tanong ko po sa ating lahat dito, are you available for God to use you? Amen? Are you available for God to use you? Available ka ba na gamitin ni Lord to bring peace to your family, to your community, to your workplace, sa school? Amen? Kaya nga po, alam niyo po, speaking of available, meron po kasi akong, before po mag-start ang 2026, pinaplano ko na kung sinong pwedeng i-train sa media ministry. Kasi nga, medyo nakukulangan na kami, ganyan. So, pag may mga gustong mag-media dito, approach nyo lang ako, guys. Tuturuan ko namin kayo. So, I'll take this opportunity na rin para magpasalamat sa mga bagong train natin. Palapakan naman natin ang bagong media team natin. Ayan, dyan sila Vince, sila Shira, sila Aisha-Lee. Ayan. So, alam nyo po, hindi naman po sila ganun kagaling pa pagdating sa pag-present or what. Pero yung nakita ko yung willing heart na magpaturo. Na yun yung nakaka-bless, 'di ba? At as time goes by, natututo sila. So hindi naman kailangan ni Lord na sobrang galing mo. Ang kailangan lang is willing ka bang matuto. Amen. Alam niyo po, minsan ayun nga, ang pagiging available po kasi at obedient sa Kanya ay mas malakas kaysa sa talent. Mas malakas po ang ito kaysa sa status or accomplishments mo. And remember po, ordinary ka man sa mata ng mundo, pero sa mata ng Diyos, may extraordinary purpose ka. Tandaan po natin yan. Amen? So yun po yung number 1. Ano po yung number 1? God raises ordinary people. Pangalawa naman po, anong matututunan natin sa buhay ni Othniel? Number 2, obedience brings deliverance. Sabi po sa verse 10, the Spirit of the Lord came upon him so that he became Israel's judge and went to war. So mapapansin po natin dito, hindi muna lumaban si Othniel, tama po. Pero hinintay niya muna na dumating yung Spirit ni Lord. Ang sabi diyan, the Spirit of the Lord came upon him. Ibig sabihin, ang lakas po ni Othniel ay hindi galing sa sarili niyang abilidad, pero galing ito mismo kay Lord. Amen. At nung dumating na po ang Spirit ni Lord, ano nangyari? Kumilos po siya. Nag-obey si Othniel. At hindi na siya nag-doubt, Lord, bakit ako? Hindi na. Nung sabi ni Lord, ikaw gagamitin ko, hindi na siya nag-doubt. Hindi na siya umatras. Sumunod na siya agad. Dahil po sa kanyang obedience, dumating ang deliverance sa buong Israel. Amen. Kaya nga po napaka-importante ng obedience, tama po ba? Dahil minsan, ang pagitan ng problem at breakthrough ay isang act of obedience lang. Gusto mo ng breakthrough? Obey. Amen? Ibig sabihin po, ang pinakamadaling hakbang para marating ang tagumpay o solusyon sa problema mo ay minsang simpleng pagsunod lang sa Diyos. Sino po dito gustong maging successful in life? Lahat po tayo, amen? Sumunod po tayo kay Lord. Amen?
Alam niyo po, ganito po ang nangyari sa Israel. 8 taon silang oppressed, pero nung sumunod si Othniel sa tawag ng Diyos, nagkaroon ng victory. Imagine niyo kung wala si Othniel that time na sumunod, magkakaroon kaya ng 40 years? I think hindi. Okay? Pero, yun nga, sa pag-o-obey naman po, hindi naman po palaging madali, tama po ba? Pero ito po ang tandaan natin, na dinadala ka ng Diyos sa tunay na freedom of blessing dahil nag-o-obey ka. Lahat po tayo nakaranas ng problem, yes. Pwedeng financial problem, emotional problem, spiritual problem. O baka naman may mga bagay na pinapalit go sa atin si Lord pero ayaw nating bitawan. Kapatid, bitawan mo na. Dahil ang pagbabago po, nagsisimula yan sa simpleng pagsabi ng Lord, susunod na ako. Gusto mo pong mabago, magkaroon ng change sa puso mo, sunod tayo kay Lord. Alam niyo po ang pagsunod or ang change naman po hindi po instant, tama po. Hindi naman po agad-agad nababago ka. Pero step by step po 'yan. Pero kapag nag-take ka ng one step na sumunod kay Lord, I tell you, magkakaroon or diyan na magsisimula ang deliverance sa buhay mo. Kasi po ang breakthrough sa ng buhay natin ay hindi sa mga malalaking miracle. Pero minsan ito po ay nagsisimula sa simpleng desisyon na sumunod sa Diyos. Gusto niyo po ng breakthrough sa buhay po natin? Magsimula po tayo or mag-decide po tayo na sumunod kay Lord. Amen? Because obedience unlocks what your effort alone cannot. Din mo si Lord, makikita mo ang kanyang dakilang deliverance sa buhay mo. Amen? So that's, yan po ang number 2 natin. Ano po yung number 2? Obedience brings deliverance. Pangatlo po, and the last, trust God's timing. Sabihin nga po natin. Ayan. Sa verse 8 to 9 po, sabi niya po dyan, the anger of the Lord burned against Israel so that he sold them into the hands of Cushan-Rishathaim, king of Aram Naharaim, to whom the Israelites were subject for 8 years. Last verse, but when they cried out to the Lord, He raised up for them a deliverer, Othniel, son of Kenaz, Caleb's younger brother, who saved them. So, ang Israel po was under oppression, tama po. For ilang years? 8 years bago po dumating ang deliverance. So meaning, hindi po agad-agad dumating ang rescue, tama po. Kasi 8 years bago sila makalaya, tama po ba? Kaya nga po dito natin makikita na meron palang panahon ng paghihintay. Bilang isang Kristiyano po, actually, ang isa sa pinakamahirap na gawin is yung word na waiting. Tama po? Yan, di ba, sabi nila, 7:27, ganyan, lalabas. Yun. So waiting, isa po sa pinakamahirap sa mga Kristiyano. Nga po pala, speaking of waiting po, pasok ko lang. Actually, ang Pusong Movement po, meron po silang ginawang film na Wait Muna. Ayan. So, lalo na po sa mga youth, ayan, panoorin nyo po yan. Tama po ba? Dito nyo magigets yung na ang waiting is part of God's process. Amen? So, balik po tayo doon. So, ayun na nga, dahil sa paghihintay natin, minsan nagtatanong tayo kay Lord, Lord, kailan ba matatapos itong problema ko? Lord, kailan ba darating ang breakthrough? Pero ang kwento po ni Othniel ay nagpapaalala sa atin that God's deliverance always comes at the right time. Ang deliverance ni Lord, 'di ba, laging dumadating yan sa tamang oras. Hindi maaga, hindi rin huli, kundi tamang oras. Sabi natin, tamang oras. Alam niyo po, kung iisipin natin, pwede namang iligtas ni Lord ang Israel agad-agad, tama po ba? Kaya naman ni Lord. Pero bakit hinayaan niya muna ang season ng waiting? Bakit? Dahil minsan ginagamit ni Lord ang season of waiting para itama ang puso natin. 'Di ba kasi kapag naghihintay tayo, mas tumataas yung pasensya natin, tama po? Naayos yung motives natin, yung puso natin. Ano pa, pangalawa, bakit tayo pinapahintay? Para bumalik tayo kay Lord. Kasi minsan kapag, ngayon lalo na po, sa mundo natin, ngayon sa panahon ngayon, ang dami ng instant. Tama po. Instant noodles, ano pa? Instant shopping. Sabi nga kaninang for service, instant jowa daw.
Meron na daw actually, parang totoo kasi may mga napapanood ako sa Facebook, parang nag-usap lang tapos sila na. 'Di ba? Ang daming instant sa mundo, tama po. Pero dahil pinaghihintay tayo ng Lord, mas naayos tayo. Amen? At binabalik tayo sa Kanya. At yun pa, dahil sa waiting season, mas inihahanda tayo ni Lord sa susunod pang season natin. Amen? At yun nga po, nung dumating ang tamang panahon, nag-raise si Lord ng deliver sa Israel. At nung manalo si Othniel, alam niyo po ang nangyari, napakaganda. Sabi sa verse 11, so the land had peace for 40 years. Sino po dito 40 years and above? Ay, may mga 40 years and above po tayo. Ang tagal po ng 40 years, tama po. Yun po yung nangyari, di ba? Imagine that 8 years of suffering but 40 years of peace. Dahil lang sa simpleng pagsunod. Kaya nga nagkaroon ng 40 years na kapayapaan. At ganun po ang ginagawa ng Diyos. Minsan matagal ang waiting, ang struggle, may mga times ang tagal ng problema, ang tagal ng solusyon. Pero kapag dumating ang breakthrough ni Lord, mas malaki po ang blessing. Diba? Baka naman yung hinihintay nating blessing, kailangan nang pala magsumunod tayo kay Lord. Okay? And maybe some of us here, may matagal ka nang hinihintay. May mga hinihintay po ba kayo? Ano may hinihintay nyo? May mga bus po ba kayo hinihintay? Jeep, ano pa? Tricycle? Ang dami yan. For example, sa mga natatrabaho, promotion. Naghihintay po kayo. Ano pa? Healing sa self. Ay, sahod. Tama. 15 na. Sahuran na. Di ba? Quincenas. Or pwede namang naghihintay tayo ng restoration ng family natin or mga answered prayer natin. At habang naghihintay tayo, pwedeng ma-feel natin na parang ang tahimik ni Lord. Tama po? Lord, parang wala ka namang ginagawa. Pero alam niyo po, tandaan po natin na ang tahimik na panahon ay hindi ibig sabihin na walang ginagawa si Lord. Pero minsan, tahimik lang siya dahil may inihahanda siya. So, chill ka lang. Sabi mo sa katay mo, chill ka lang. Parating na yung blessing mo. Katulad po ni Othniel, habang naghihirap po ang Israel, meron na palang inihanda si Lord na deliver nila. At baka ngayon sa buhay mo, minsan di mo pa nakikita yung sagot, tandaan nyo po ito, God is already working behind the scene. Di mo man nakikita sa front, pero si Lord may ginagawa na sa likod. Amen? May ginagawa si Lord, kaya trust His timing. Okay po ba? Di ba kapag natuto tayong maghintay, mas lumalaki yung pasensya natin. Tama po? Kasi nga po, ang patience is part of faith. Parte yan ng faith natin, ng pananampalataya natin. Kaya nga, hindi lang ito tungkol sa pag-aantay pero kung habang naghihintay ka kay Lord, nagtitiwala ka ba talaga sa Kanya? Di ba? Hindi lang dapat naghihintay, pero dapat nagtitiwala. Okay? Sino po dito merong hinihintay kay Lord? May hinihintay kayo kay Lord? Ayan. So, dahil may hinihintay kay Lord, dumadating, kini-question na natin si Lord, tama po ba? Bakit ang tagal ng waiting season mo? Chill lang po kayo. Okay po ba? Kasi ako rin po, may hinihintay din po ako kay Lord. Pero gusto ko pong i-remind sa ating lahat that your waiting season is not wasted. Okay? Yung paghihintay mo, hindi sayang yan. Amen? Hindi sayang ang paghihintay mo kasi sa waiting season na yan, dyan ka inaayos ni Lord. Dyan inaayos ni Lord yung puso mo. So, hindi po sayang ang paghihintay natin. Amen? Kaya nga, sa waiting season, tinuturuan din tayong maging humble. Tama po? Maging dependent kay Lord. Para makita natin na hindi natin kaya nang wala siya. Kasi imagine nyo kapag nag-pray ka kay Lord tapos binigay niya agad, tingin nyo mag-pray pa ulit kayo? Hindi na po. Kaya nga may waiting season kasi tinuturuan tayo ni Lord na magdumepende sa Kanya. Amen? Kaya nga ang magandang response natin habang naghihintay tayo is magtiwala tayo. Habang naghihintay, sumunod tayo kay Lord. Amen? Sino po dito natuto? Sino po dito na-amaze sa buhay ni Othniel? Amen. So, recall lang po tayo. Ang kwento ni Othniel po ay nagpapaalala sa atin sa tatlong bagay. Ano po yun? Number 1, God raises ordinary people. Number 2, obedience brings deliverance. Number 3, trust God's timing. Amen. Sino po dito natuto? Sino po dito na natamaan ka din? Amen? And siguro, di ba, maybe some of us here, parang feeling mo ordinaryong tao ka lang, na ganito ka lang. Gusto ko pong sabihin nyo na God is still raising a deliverer today.
Alam niyo po, yung God na nag-deliver sa Israel is the same God na nandito po ngayon. The same God na kasama mo. Na same God na nagmamahal at kumakausap sa iyo. Okay? Alam niyo po, ang victory ay hindi lang sa battlefield, pero dapat sa pamilya, sa workplace or sa community. At baka gusto kong gamitin ni Lord ngayon, 'di ba? Para magdala ng pagbabago ay ikaw. 'Di ba? Naghahanap tayo ng deliver ng pamilya natin. Baka ikaw na yung kinakausap ni Lord. Amen. And last verse as I end po. Sabi sa verse 9, "But when they cried out to the Lord, He raised up for them a deliverer." Sabi nga po natin, they cried out to the Lord. Pansinin niyo po ang nangyari. Hindi po agad dumating ang deliverer, pero may nangyari muna. Anong nangyari? They cried out to the Lord. Sumigaw sila sa Lord at lumapit ang Israelites sa Kanya. Anong ginawa nila? Humingi po sila ng tulong sa Diyos. At doon nagsimula ang kanilang deliverance. Mga kapatid, maraming tao ngayon may pinagdadaanan. May mga tao ngayon na pagod na sa problema, pagod na sa kasalanan, pagod na sa buhay. Actually, yung mga nakita nyo sa panglabas na parang okay lang, hindi po. Sa loob-loob po yan, meron niyang bigat na dala. May mga tao dito na matagal ka nang may pinagdadaanan, problem sa family, sa finances, relationships, o kaya naman sa puso mo. At minsan naisip natin, Lord, paano ako makakalabas dito? Katulad po ng Israelites, ganyan din po ang tanong nila, Lord, may papadala ka ba na magliligtas sa amin? Ganun po ang naramdaman ng Israel noon. Walang pag-asa, walang solusyon, pero nung sumigaw sila sa Diyos, doon nagsimula ang pagbabago. Can I call the music team po? And sino po naamay sa buhay ni Othniel? Sino po dito natuto? Na kung na-amaze ka na sa kanya, let me tell you this. Alam mo ba na meron ding pinakadakilang deliverer na binigay ang Diyos sa mundong ito? Siya ang hindi po si Othniel, hindi po si David, hindi si Moses. Ang pinakadakilang deliverer, wala na pong iba, kundi si Jesus Christ. Na-amaze na kayo kay Othniel, tama po ba? I tell you, mas ma-amaze kayo sa taong ito. Alam niyo po, siya po ang pinadala ng Diyos para iligtas tayo, hindi lang sa problema, kundi sa kasalanan. Dahil alam niyo po, sa panahon ngayon, gusto kong ma-realize natin na ang pinakamalaking problema ng tao ngayon ay hindi po financial problem. Hindi lang po family problem. Hindi gera, hindi pagtaas ng gasolina. Pero ang pinakamalaking problema ng tao ay separation from God because of sin. Yan po, kailangan natin makita na akala mo the end of the world na. Ito po ang pinakakailangan natin. Ito po yung pinaka-problema ng tao ngayon. Separation from God because of sin. Sa totoo lang, hindi naman magkakaroon ng gera, ng away, ng conflict, ng chaos, kung lahat may relasyon sa Diyos, tama po ba? Pero yun nga, kahit na may kasalanan tayo, mahal pa rin tayo ng Diyos. Kaya pinadala niya si Jesus, namuhay siya ng walang kasalanan, at namatay siya sa cross para sa atin. Sa totoo lang, hindi po natin deserve. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, after 3 days, He rose again. Siya po ay muling nabuhay. At dahil po dito, may pag-asa tayo. Dahil po dito, may kapatawaran po tayo. At dahil dito, meron tayong bagong buhay sa mundong ito. Ang kwento po ng Book of Judges at ni Othniel ay nagre-remind sa atin na hindi po naghahanap si Lord ng perfect na tao. Pero naghahanap ang Diyos ngayon ng available na tao. Kung ordinary ka lang, good news, yan mismo ang gustong gamitin ng Diyos. Kung pipiliin mong sumunod, darating ang deliverance.
ni Lord. At kung matututo kang maghintay sa timing niya, makikita mo ang peace na siya lang ang makakapagbigay. Amen. Will you allow God to raise you as His deliverer in your generation? Sino po dito willing magpagamit kay Lord? Totoo lang, ngayong generation na to, nakakabasag ng puso ng mga nangyayari ngayon. Ang daming problema. Lalo na po sa youth. Di ba? Ang daming nangyayari. Kabi-kabila ang negative. Sana isa po tayo sa mga gagamitin ni Lord. Sa mga willing na magpagamit kay Lord. Amen? Because the same God who raised Othniel before is still raising people today. And maybe, ikaw na yung susunod. Amen? Sige po, palapakan natin si Lord. Come on, let's all stand up. Amen. Yes, God. Come on, let's close our eyes. This moment, pwede ba maging honest tayo kay Lord? Maybe some of us here, matagal ka nang nag-church, umaattend sa church. Iba sa atin dito, alam mo na ang Bible. Pero kung magiging totoo tayo ngayon, meron pa rin dito sa atin na hindi pa talaga naibigay ang buhay niya kay Lord. Minsan religious lang tayo, pero hindi pa surrendered. Minsan alam natin ang tungkol kay Lord, pero hindi pa natin siya personal na Panginoon sa buhay natin. At kung magiging honest tayo, may mga part pa rin ng buhay natin na hawak natin, na hindi pa natin binibigay kay Lord. Pero ngayon, tinatawag ka ng Diyos. Sa totoo lang, hindi lang naman nagkataon na nandito ka eh. Hindi aksidente na narinig mo ang message na ito. And I believe na sa oras na to may ginagawa si Lord sa puso mo ngayon. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Ngayon mismo pwede ka pang lumapit kay Lord. Ngayon mismo pwede mong tanggapin si Lord bilang iyong Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo. Ngayon po maraming tao pakiramdam ordinary lang sila. Pero tandaan mo that God raises ordinary people. Kahit feeling mo maliit ka lang or wala ang kwenta, kaya kanyang gamitin para gumawa ng malaking impact. You can ask yourselves, anong mga simpleng hakbang, Lord, na pwede kong gawin ngayon para sumunod sa iyo? Ano ba yung meron ka? Ibigay mo kay Lord. Church, obedience brings deliverance. Isang maliit na hakbang lang minsan ang kailangan mo para magbukas ang pintuan ng breakthrough. At kung hindi mo man pa nakikita ang resulta, huwag kang mag-alala. Huwag kang mawala ng pag-asa. Because God is always in time. So trust His timing. Ang breakthrough, peace at blessings na hinihintay mo, darating po yan sa tamang oras. So please, ngayon po, pwede ba sama-sama nating isurrender ang puso natin kay Lord? As we close our eyes, sabay-sabay nating sabihin kay Lord na, Lord, gamitin mo ako. Kung sabihin mo kay Lord yan, Lord, gamitin mo ako. Lord, we are available. Sabihin mo kay Lord, Lord, available ako. Gamitin mo ako.